For this day's episode, samahan niyo kaming balikan ang aming gastronomic experiences and eccentric adventures. Wanna take a ride? Come and hop in sa mga luxurious wheels na umarangkada ngayong 80th anniversary ng Holy Angel University. Let's get the music started and sing at the top of your lungs kasama ang parokya ni Edgar at Silent Sanctuary. Kilalanin naman natin ang mga bikiling candidates ngayong taon sa Mr. and Miss HAU. Sa lahat ng highlight ng HAU days. Sa mga puta ko hindi nag-enjoy. Ha? Bakit naman? May balita ko ngayon sa'yo sa mga dinadagsa ng mga tao eh. Iisipin mo, Mimi. Kung itatry ko lahat ng yun, masasira ang diet ko. Kwek-kwek, calamares, pizza, donuts, at ang favorite ko, shawarma. Hay nako! Buti na lang talaga sina Odessa, Chelsea, at Justin ng food trip. Hindi, sirang-sira talaga diet mo. But since I'm a person of optimism, I just found out that there are other things to be started with. Just like... Henna tattoo ang isa rin sa mga naging highlights sa mga booth na amin namang napasyalan. Tampok dito ang eclectic designs na gagawin ng artist depende sa kung anong gusto ng magpapalagay nito. 50 pesos ang pinakamurang presyo nito na depende rin sa design. Alam nyo ba na ang pagpapalagay ng tattoo ay namana pa natin mula sa ating mga ninuno? Ang dami ng tattoo sa katawan ay sumisimbolo ng kagitingan at katapangan ng isang lalaki sa tribo. Habang sa babae naman ay sumisimbolo ng kanyang kagandahan, habang sa panahon naman ngayon ay isa na itong form of art. It was a peculiar experience naman ang pumunta sa booth na puno ng wild animals tulad ng tarantula, hedgehog, superworms at white mice. At ang patok na paborito ni Juan na barbecue na isang pagkaing dayuhan ay hindi nagpahuli sa mga booth sa 80th anniversary na isinabay sa HAU Days. Alam nyo ba mga katopak na ito raw ay nagmula sa mga Pranses ang pagkain ng barbecue o mas kilala sa tawag nilang the barbecue. Magmula din umano ng pasukin ng mga Caribbean pirates ang bahaging timog ng Pransya dahilan upang maimpluwensyahan ng mga ito ng kanilang kakaibang pagkain. Itinuturing naman ito bilang libangan na ginaganap na isang malakihang kompetisyon ng 50 states ng Amerika. At alam nyo ba na Memphis ang tinaguriang barbecue capital of the USA? Yung ganong feeling niya, yung nakukuha
ka at nakakain mo lang. Food, magandang bahay, masarap na buhay, at magarbong car. Speaking of sarap buhay, alam mo ba may isang grupo na sikat sa pagsali ng mga car show? Yan ba yung sarap buhay group? Oo! Alam mo naman, I'm very fond of cars. At isa sa mga favorite ko dun ay yung... Ang Hello Kitty-inspired na customized Suzuki car ang umagaw ng atensyon ng mga spectators ng auto show maging ng mga car enthusiasts. Bukod pa dyan ay meron din namang mga sports car, four-wheel at motorbike. Ang salitang automobile ay hango sa French words na auto at mobile, na ang ibig sabihin ay self and moving respectively. At ang first self-propelled car ay naimbento ni Leonardo da Vinci, habang si Carl Friedrich of Germany naman ang nagpakilala sa merkado ng first gasoline automobile. At dahil dyan ay patuloy nang umusbong at nagkaroon ng modernisasyon sa car industry, lalo na sa mechanical at aesthetic quality ng mga sasakyan. Ano po yung pinakamahal na car na na-customize niya? Eto pa lang. Ayan pala. Kasi first car ko siya. So, Mga magkano na po? Estimate. umabot na siya ng 50. 50. So, pati lights. Matagal na din po ba kayo nagka-customize ng mga Hello Kitty collectibles? Oo. First year high school. Meron na po ba kayong mga awards na nakuha? Oo, yung sasakyan ko. Oo. Oo, meron na. Mga ilan na po? Tatlo pa lang, Student's Choice, Best Video Car, at saka yung Best Interior Design. Ano na po yung pinakamahal na na-customize yung pong sasakyan? Eh, ito pa lang tayo, may tricycle pa lang. Bumabot 550,000. 500. Oh. So masali po ba talaga kayo sa mga car shows sa Hindi, Batas? ito pangalawa pa lang ng high school. Pero itong nasali talaga sila. Mga ilan? Sama-sama. Tulad na lamang ng naitalang the most expensive car ever sold, ang 1931 Bugatti Royale Kellner Coupe na may halagang tumataginting na $87 million. Kirin niyo ba yun mga katopa? So far po, ano na po yung pinakamahal na na-customize yung car or motorcycle? So far yan pa lang. Yan pa lang po. Mga magkano na po yung 1,000? Tapos, madalas po ba kayo sumali sa mga ganitong competition? Sa car show, sa motor, sa biyahe, like touring, gano'n. Sa touring po. Ano po yung meron dito na special na naging kakaiba po sa iba? Kasi dito sasakay yung mga car bait naman. So, yun. And meron pa darating sa Bombay. Bakit nga kaya ganyan kamahal ang isang luxurious car o isang sports car? Yan ay dahil ang isang average car ay may 30,000 parts na matyagang idinidisenyo at pinubuo ng mga car manufacturers. O ano, na trivia overload ka na ba? Ikaw lamang ang aking minamahal. Makapiling ka habang buhay, ikaw lamang sinta. Pangarap lang kita. Ano to, mashup? Tapos pakaway-kaway ka pa dyan? Anong feeling mo na sa beauty pageant ka? Ay nako, hangover lang? Alam mo kasi yan, yung crush na crush ko, yung sa Mr. and Miss H.A. Si Church Garcia. Kilala mo yun, di ba? Oo, tapos yung theme song namin, yung kanta ng parokya ni Edgar, o yung Silent Sanction, hindi. Parokya, hindi. Silent. Hindi, parokya niya. Hindi.
parokya ni Edgar ang pangalan ng isa sa mga sumikat na banda sa Pilipinas na binuo ng mga college students na pinangunahan ni Chito Miranda simula pa noong 1993. Nakilala sila sa kanilang mga awitin na paiba-iba ang genre mula sa alternative rock, funk, rapcore hanggang sa pop rock na tumatak sa ating mga Pilipino. Sa mga mahilig naman sa medyo mellow na may pasenti-senti ang dating, andyan ang Silent Sanctuary sa pangunguna ng kanilang vocalist na si Raymond Sarangay, na ngayon sumisikat mula pa noong 2006. Kaya naman palakasan ang sigawan at pagtili ng mga nanonood sa kanilang benefit concert, kasama ang parokya ni Edgar sa Holy Angel University. Pero, alam nyo ba na isa sa mga nagpapaganda ng melody at rhythm ng kanilang mga kanta ay ang instrumentong bass guitar na tinagurian na best drug in the band? Marami naman ang nalilito kung ano nga ba ang pagkakaiba ng bass guitar sa electric guitar. Una, sa kanilang physicalities, mahaba ang neck at scale ng bass guitar kaysa sa electric. At meron itong 4 strings habang ang electric guitar naman ay may 6 strings. Pagdating naman sa tunog, mas high-pitched ang electric guitar kaysa sa bass. At mga katopak, ang bass guitar ay mas matibay kumpara sa ordinaryong gitara, sa trombone dahil sa makapal na wood composition nito. Sinasabi ding ang thinnest o pinakamanipis na string nito ay kaya niyang makapanghila ng isang barko. Oh, amazing! Pagkatapos naman ng mga international beauty pageants na sinalihan ng mga naggagandahang Pilipina, naging highlight din sa buong HAU community ang Mr. and Miss HAU na ginaganap taon-taon. Pinaburan naman ng taong ito ang cassette representative na si Danny Prohas bilang Mr. HAU at nasungkit naman ng CHM na si Charmy Lumapak ang Miss HAU. Kaya naman mapapatunayan natin na bukod sa basketball at boxing, ang beauty pageants na ngayon ang isa sa mga kinahihiligan ng maraming Pilipino. Kinikilig ako, yeah. Ano? Tapos ka na sa kapantasya mo. Wait lang. Ito ako. Ano ang tawag kapag crush ka ng crush mo? Dream come true. Best friend. I love you. Imagination yon. Ambisyosa. Imagination. Maisip ka lang. O siya, tapos ng moment natin blinking. Kaya halina't magpaalam na tayo sa ating mga katopak. Hanggang sa muli dito sa Trivia Overload, pag-aralan at kilalanin! Bye-bye!